Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kay Zaldico na binasag ang katahimikan matapos ang ilang buwan. Idinawit ng dating mambabatas sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y budget insertion o pagsisingit ng 100 bilyong pisong halaga ng infrastructure at iba pang proyekto sa 2025 budget. Itinuro rin ni Ko ang dalawa na nag-utos umanong manatili siya sa labas ng bansa. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Nagsalita na ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico matapos ang ilang buwang pananahimik. Sa isang video mula sa kanyang tanggapan, sinabi ni Ko na umalis siya sa bansa noong July 19 para magpa-check up at planong bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Pero nakatanggap umano siya ng direktang utos na manahimik. Habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Idinawit ni Ko sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y pagsisingit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control at iba pang infrastructure projects sa 2025 budget. Ani Ko, noong nasa Bicameral Conference Committee na ang panukalang 2025 national budget, nakatanggap umano siya ng tawag mula kay Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Inireport umano ni Ko kay Nooy Speaker Romualdez ang sinasabing utos ng Pangulo na nagbigay naman umano ng basbas para sundin ito. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Makalipas ang ilang araw, dumalo umano sina Ko at Romualdez sa meeting na ani ay ipinatawag ni Pangandaman at Bersamin sa loob ng Malacanang compound. Dito umano ibinigay ni Bersamin kay Ko ang listahan ng mga proyektong nagkakahalaga ng 100 billion pesos para isingit sa 2025 budget. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Sa dokumentong mula sa opisina ni Ko, lumalabas na mula sa 100 billion pesos, higit 81 billion ang nasa ilalim ng DPWH, habang 18.7 billion ang nasa ilalim ng Office of the President, Philippine Coconut Authority, National Electrification Administration, National Housing Authority, at Department of Information and Communications Technology. Kwento ni Ko, tinanong niya kung pwedeng 50 billion pesos lang ang ipasok sa programmed funds, habang ang natitirang 50 billion pesos ay sa unprogrammed appropriations ilagay. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya nakapagtataka para kay Ko ang dating pahayag ng Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Nisikap pa rin ng ABS-CBN News na makuha ang panig ni Romualdez. Maingat namang pinag-aaralan ng Independent Commission on Infrastructure ang mga pahayag ni Ko, pati na rin ang mga lumabas sa Senate Blue Ribbon Committee hearing bago umaksyon. Vivian Gulia, ABS-CBN News.